Ito matindi China iginigiit na illegal at paglabag sa kanilang sovereignty ang pag-ukupa ng pag-ukupa daw ng Pilipinas sa mga isla mga kapatid o sa soberanya na kinikilala nating atin din. So issue sa Pag-asa Island. Ito yung napanood natin kanina mga tol kay John Reps dun sa unang reaction video natin. So ito iginigiit nila na illegal daw at paglabag sa kanilang sovereignty. Ito naman dapat ang igiit natin. Illegal at paglabag din sa ating soberanya at ayon sa international na batas, 'di ba? Na ito ay pasok sa ating exclusive economic zone ng West Philippine Sea, 200 nautical miles na ibigay na sa atin yan 2016 arbitral ruling. Yun ang nilalabag nila, no? So ito panoorin natin mga tol. Bigyan natin ng reaction video itong balitang to mula sa GMA Integrated mga kapatid. Panoorin natin to at syempre bigyan natin to ng komentaryo. So, huwag na natin patagalin. Panoorin na natin to mga tol. Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na irresponsable at delikado ang tangkang pangaharang ng Chinese Navy sa resupply mission ng Pilipinas sa may Pag-asa Island. Para naman sa China na ayon sa batas ang kanilang ginawa sa may giit na illegal umanong inookupa ng Pilipinas ang Pag-asa Island kahit sakop ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. So, sinasabi nila na naaayon daw sa batas. Kaninong batas yung sinasabi nilang naaayon? Diba? Nung binabalaan nga sila na you are violating the regulation na section 7 ata yun, na sinasabi yung anti-collision, diba? So bigla silang umiwas. Hindi nila ipinorsu yung gusto nilang gawin na mangharang, diba? So ngayon sinasabi nilang illegal daw yung ating pag-ukupa doon, diba? Naayon ba sa batas yung ginagawa nila? Grabe, no? Narito ang aming unang balita ni Chino Gaston. Ang tangkang pangaharang na ito ng barko ng Chinese Navy sa barko ng Philippine Navy sa may Pag-asa Island, binatikos dahil lubha raw delikado. Maghahatid dapat noon ng BRP Benguet ng supplies at tauhan patungo sa inookupahan ng Pilipinas na Pag-asa Island nang mangyari yan noong October 13. Tama yung sinasabi ng AFP mga tol na irresponsable. Kasi alam nila yung rules alam nila yung batas mga tol. Kaya nga sila nandiyan sa pwestong yan, inaral nila yan. Pero tila ba wala silang pakialam doon, basta ang gusto nila harangin yung mga barko na papasok doon sa inaangkin lang naman nila. Wala pa naman sila talagang katunayan dyan. At katunayan nga, hindi nga sila nanalo di ba doon sa 2016 arbitral ruling. Pero patuloy pa rin nilang inaangkin yung mga nandirito nakapaloob sa West Philippine Sea. At sila pa mismo yung nagsasabing tayo daw ang illegal na umuukupa. Diba? Doon pa nga lang sa pagharang nila labag na agad sa batas yun ng international law, ng UNCLOS diba? Pero ang China, ang Pilipinas ang sinisisi sa nangyari. Giit ng China, lehitimo at naaayon raw sa batas ang ginawa ng kanilang barko. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesman, lehitimo kanino? Lihiti mo lang sa kanila yan pero hindi yan acceptable sa international law. Sa batas ang ginawa ng kanilang barko. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesman Mao Ning, ang Pilipinas daw ang lumalabag sa soberenya ng China dahil daw sa illegal na pag-okupa at pagtira ng mga Pilipino sa Pag-asa Island. Pero buwelta ng AFP, kahit ilabas pa ang issue ng agawan ng teritoryo, irresponsable at paglabag sa international law ang ginawa ng China. Paglabag raw ito sa international law na nakasaad sa collision regulation ng International Maritime Organization. So paano mo masasabing lehitimo at naaayon sa batas yung ginawa mong pagharang? Nilalabag mo nga yung international na anti-collision law. Diba? So ano yung sinasabi nila? Nananaginip ng gising no? If we focus our discussion on what happened during the remission, it is very clear. First, they shadowed our vessel to as close as 80 yards. Second, they tried to cross the bow of our ship, which could lead to an accident. So, how do you describe those actions? For us, these actions are irresponsible and unprofessional. Saka kahit bata ang tanungin mo di ba? Paano mo i-justify na hindi labag sa batas yung ginagawa mo, nasusunod ka dun sa barko, tapos bigla kang haharang sa unahan niya, meron ngang anti-collision law, di ba? May regulation na ganun, na yun mismo yung nilalabag mo. So paano mo ngayon sasabihin na hindi ka nakalalabag sa batas? Di ba?
Ang pagpapalakas ng kakayanan ng mga bantay sa mga hangganan ng bansa ang isang prioridad ngayon ng gobyerno. Kaya sa ika-122 founding anniversary ng Philippine Coast Guard, inilatag ni Pangulong Marcos ang dagdag kagamitan at tauhan para sa PCG. Not only because they are on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue, when it comes to maritime incidents, when it comes to even disaster assistance. Personal ding in-inspeksyon ng Pangulo ang BRP Malabrigo. Ito yung barkong tinira ng water cannon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal nito Agosto. Yan yung sinasabi nila na hindi naman daw nila pinatatamaan eh. May camera. Tingnan nyo, tingnan natin ulit. Ito yung barkong tinira ng water cannon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal nito Agosto. Wow, hindi daw tinatabaan ha. Diba? Napakasinungaling pa mga tol. Naman ito, nakadaong ang BRP Malapascua na ginamitan ng military grade laser ng China Coast Guard nitong Pebrero. Binigyan parangal naman si Commodore J. Tariela na tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea. Ako, mababad trip dyan yung mga pro-BBM pero pro-China din, no? Binigyan ng award si Tariela ayaw na ayaw nila dyan. Binigyan parangal naman si Commodore J. Tariela na tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea at sina PO3 Jason Nicol at SN1 Joseph Rivera na pumutol sa... Alam nyo mga tol, hindi lang putulin muna natin to rito, hindi lang Pilipinas ang bumabati ko sa ginagawa ng China. Dahil pati sa Himpapawid, siga rin sila mga tol eh. Pero ito, papanoorin natin mga tol, no? Mula naman dito sa UNTV News and Rescue, Canadian plane, dinikitan ng Chinese jets malapit sa North Korea, agresibong aksyon, binatikos. Tignan natin mga tol kung ano tong balitang to. 'Di ba? Hindi lang sila sa karagatan na masyado siga lahat kasi inuukupan nila pati Himpapawid inuukupan nila yun So tingnan natin. Hindi katanggap-tanggap, mapanganib at kawalan ng pag-iingat. Ganito inilarawan ni Canadian Defense Minister Bill Blair ang pagharang ng Chinese military jets sa kanilang military plane sa bahagi ng international waters malapit sa coast of China. Ito bagong balita lang to. Ang Canadian plane dinikitan ng Chinese. Yan, bago pa lang, 1 day ago mga tol, no? Ito yung isa pang mga kaganapan na nagaganap ngayon mga tol na baka hindi natin nalalaman. Buti na lang sa mga balita, 'di ba? Nakikita natin na hindi lang sa Pilipinas ginagawa ng China yung agresibong galawan nila. Hindi lang sa mga barko gusto nilang humarang o dumikit, no? Pati sa Himpapawid. Talaga, ewan kung ano yung nasa isip nila, ba't nila ginagawa yan? Hindi katanggap-tanggap, mapanganib at kawalan ng pag-iingat. Ganito inilarawan ni Canadian Defense Minister Bill Blair ang pagharang ng Chinese military jets sa kanilang military plane sa bahagi ng international waters malapit sa coast of China. Diba haharang din? Dumating ang Chinese jets 5 metro ang layo mula sa eroplano na bahagi ng operasyon ng United Nations o UN upang ipatupad ang sanctions laban sa North Korea. Pagiging agresibo at hindi kinakailangan sa layunin ng misyon ng paglipad kung ituring ni Major General Ian Huddleston ang nangyari. 2 Chinese jets ang patuloy na humarang sa Canadian plane sa loob ng maraming oras sa mahigit 8 oras na misyon. See? Di ba? Pati sa paglipad mga tol, 'di ba? Pati sa paglipad sa international waters, wala namang isla nandoon, katubigan lang 'yon, pero hindi lang sa barko sila hahabol, tas pupunta sa unahan, 'di ba? May mga tinatag na anti-collision law sa barko. Dito naman pupunta rin sila sa unahan ng mga eroplano, haharang din sila. Ewan mo, kaya yung sinasabi natin mga tol, no, kung meron mang sisisihin sila pagdating ng araw, walang iba kundi sarili din nila dahil sa mga ginagawa nila. Dumadami tuloy yung mga nagiging kagalit nila imbis na dumadami yung mga nagiging kaibigan nila na kaalyado, di ba? Ayon naman sa Defense Department ng Canada, hindi ito ang unang beses na ginawa ng Beijing ang ganitong interception. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So sabing ganun, hindi lang daw ito yung unang beses na ginawa to ng China. So hindi natin alam mga tol kung ano ba talaga gusto nila. Gusto ba talaga nilang angkinin na buong daigdig, no?
karagatan, himpapawid. Sa susunod niyan pati mga ano diyan mga kalupaan talagang babakuran na rin nila yan 'Di ba? So ikaw mga tol, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga videong napanood natin at mga balitang napanood natin, no? Iginiit dito, no? Iginiit ng China na illegal at paglabag daw sa kanilang soberanya yung pag-ukupa ng Pilipinas sa Pag-asa Island dahil kanila daw yun, no? Totoong kanila daw yun at hindi nila kinikilala ng ating claim. So wala raw silang nilalabag na batas at naaayon daw sa batas ang kanilang ginagawa. Sabi nga gano'n ng AFP, so wag na natin pag-usapan yung mga pinag-aagawang isla, dun na lang sa ginawa nilang aksyon. 'Di ba? Paano mo ngayon i-justify na hindi ka nakalalabag sa batas kung unang-unang bina-violate mo agad yung anti-collision law sa law of the sea? 'Di ba? Yung haharang ka sa umaandar na barko, talaga pagmumulan ng ano yan, pagmumulan talaga ng disgrasya yon. 'Di ba nga sa kalsada pag mag-change lane ka, dapat tignan mo munang maigi kung merong sasakyan sa gilid mo. Kaya kung merong sasakyan na baka ano ka, ano tawag doon? Yung maaano mo, magigit-git mo. 'Di ba? Bago ka mag-change lane. Sila alam na nila, 'di ba? Ayun na pa rin ang ginagawa nila mga tol. Delikado 'yan yung mga ginagawa nilang aksyon. Tapos nung napaalalahanan sila na radio challenge din sila at yung sinabi sa kanila na your actions are being recorded, may kita mo yung barko nila o biglang umalis no? Papaganon yung andar ng barko nila, hindi na sila humarang asan ngayon dun yung iginigiit nila? Takot din naman pala sila pag pinaalalahanan sila ng batas, di ba? So hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.